Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening, and good day. I'm here again, RJYC Vlog. So ito nga, pag-usapan natin ang mga nangyayari ngayon sa ating mundo. Napakaraming mga fake news, napakaraming mga mainstream media na nagbabalita ng mga hindi makatotohanan. Pero let's discuss, ano ba talaga ang dahilan? Bakit itong administrasyon ni BBM at ang kanyang pamilya kasama si Tambanakaw ay galit na galit sa mga Dutertes at itong mga gustong i-impeach si BP Sara. Bakit nga ba sila ganoon kagigil na gawin yung gusto nilang gawin kay BP Sara? Let's discuss about that. Kasi we need to have a reason why these people are doing what they're doing. And isa-isahin natin kung bakit. Number one lang naman po dyan, kasi ang mga Duterte, sila lang yung mga naging politicians like in the politics or nakaupong mga nasa posisyon ang totoong nagpakita ng pagmamalasakit sa taong bayan. At dahil dyan, hindi sila mga kurakot, hindi sila mga nanloloko ng mga kapwa nila Pilipino. Kaya itong mga kawatan ngayon dito sa Bangag Admin ay mga ganon ang kanilang mga brand at pagkatao. Kaya naman tinatanggal nila yung mga taong magiging balakid sa kanilang mga plano sa bansang Pilipinas, and that is ang magkurap. Wag na tayong maglokohan, wag na nating i-sugarcoat or icing in the cake ang mga nangyayari sa Pilipinas. Yan lang naman talaga ang dahilan. Kasi pansinin nyo naman, ang budget ng Pilipinas, ever since na umupo itong si Bangag, ay kaduda-duda, right? At ang mga budget niya is, imagine you have zero budget for PhilHealth at binawasan din ang DepEd, which is kailangan dapat yan talaga ang pinakamataas, ang sa health at ang education. Pero these people are doing what they're doing because they're in power para magawa nila ng hayagan at lantaran ang kanilang pagdedekwat sa kaban ng yaman. At ginagawa nila yan kasi ang mga tao na ito ay may malabis na pagmamahal sa salapi. At once na ikaw ay meron talagang malabis na pagmamahal sa salapi, hindi mo na iisipin kung sino yung maaapektuhan sa mga ginagawa mo. Kaya hindi totoo yung sinasabi nila na money is bad. No, it's not the money that is bad. It's the love of money that make it really bad. So like, if you are very into the money, kapag ikaw ay malabis na nagmamahal sa salapi at sa mga bagay-bagay sa mundo, doon nagkakaroon ng problema. At lahat ng tao ay gagawin, kahit na hindi maganda, ay gagawin niya para makuha niya yung salapi na gusto niya. Dahil nga, mayroon siyang malabis na pagmamahal sa salapi. Yan lang talaga ang pinaka-main reason. That's why they're paying these people na pabagsakin ang mga Dutertes. Kasi like right now, it is not normal na ang mga biktima ng mga kriminal at mga nagpopulboron ang mas binibigyan ng prioridad at mas pinoprotektahan ng admin na to, at hindi ang mga inosenteng mamamayang Pilipino. Bakit nila ginagawa yan? Kasi nga po, nakakakuha rin sila ng salapi dyan sa mga tao na yan. Wag na tayo maglokohan. I know you might think ng sinasabi ko ay makakasama or whatever. I'm not saying like, wag na tayo maglokohan. That's the first thing I would say. Like, let's not fool each other. Yan talaga ang main reason why
these people are actually doing what they're doing to the Dutertes and the people who are good. Sa mga kaalyado o naniniwala sa mga Dutertes ay ganyan ang ginagawa nila. Either pinipilayan nila, kagaya ng nangyari kay ginigipit nila. Yung nangyari kay Pastor Kibuloy, 'di ba? Ginigipit nila si Pastor dahil kaalyado at kakampi ng mga Dutertes, right? So ganyan ang ginawa nila. Ginipit nila si Pastor Kibuloy at ang mga taong sumusuporta sa mga Dutertes at sumusuporta sa tama. Actually, this is not about only Dutertes. This is about the Filipino people and our country, Philippines. If you actually think about it and ibulay-bulay, i-realize nyo kung ano nangyayari, ang mga tao ay umaaray dahil hindi naman naaapektuhan yung mga may salapi. Pero ang naaapektuhan yung mga mahihirap na tao at yung mga pangkaraniwang tao lang ang naaapektuhan sa mga ginagawang korupsyon ng administrasyon ni Bangat. Okay? So, yan lang ang pinaka main reason while they're doing what they're doing. Minsan mapapaisip ka, bakit kung sino pa yung mga mabubuti at sino yung totoong nagmamalasakit sa kapwa, yun yung kanilang dinidikdik at pinaparusahan. Kasi nga po, ganyan talaga sa mundo, 'di ba? Ang masasama nga minsan lahat gagawin para sa salapi, lahat gagawin kahit sinusagasaan para sa salapi. Pero meron naman din kakayahan ang mga tao, ang mga ordinaryong Pilipino na ipaglaban yung kanilang mga karapatan bilang tao at mas matibay at mas matatag ang sama-samang power. That's like the people's power is stronger than those people. Kasi sino ba sila, right? Ang mga Pilipino din naman, ang mga tao din ang naghalal sa kanila para mapunta sila sa position, right? So this 2025, you need to be smart when it comes to voting. Like maging matalino tayo kung sino ba yung mga ihahalal natin uli. Kung i-check nyo yung mga track records nila, kung ano na ba yung ginawa nila sa bayan nila, ano na ba yung mga naitulong nila, at silipin nyo din at tignan nyo yung mga taong kumakampi sa masama. Kasi kung ang isang tao ay tinotolerate ang mga taong gumagawa ng masama, that means those people are actually easy for them to do bad as well. Because they're okay with the people who's doing bad things. That means gagawa rin niya ng hindi tama at hindi maganda balang araw. Kasi ang mga taong may prinsipyo at paninindigan sa tama at sa kung ano lamang yung dapat na ginagawang legal ng tao, may prinsipyo yan sa lahat ng bagay. Pero kung ang isang tao ay walang paninindigan at prinsipyo sa sarili niya, hindi rin yan siya magiging maprinsipyo at may dignidad when it comes sa decision making niya, sa sarili niya. Kasi kung yung ibang tao tinotolerate nila na gumawa ng masama, of course, ganun din ang gagawin nila, right? Hindi na rin sila pipili ng gumawa ng tama. Kasi natotolerate nila yung ibang tao na gumawa ng mali . So those people are actually able to do bad things as well. Because if those people are okay with the people doing bad, then ibig sabihin, yung mga tao na yan ay hindi rin magiging okay pagdating ng araw. So, silipin nyo rin yung mga ganyang klase ng mga politiko at maging matalino kayo na, bakit itong tao na to ay tinotolerate niya lang na gumawa ng hindi tama itong tao na to at sinusuportahan pa niya. So, kung ang isang tao ay sumusuporta sa mali at hindi tama, ang tao na yan ay balang araw, isang araw, gagawa rin yan ng mali. Okay? Actually, I am trying my best right now to not to be mad anymore. Because I spoke to someone and they said that I should be more wag daw ako masyadong magalit at maging magagalitin. Minsan kasi hindi natin maiwasan, 'di ba? Kasi
like yung ating emosyon ay totoo, hindi yun pwedeng bayaran or whatsoever ng kahit na anumang salapi. Kaya minsan hindi natin nagugustuhan yung nangyayari sa bayan natin, kaya tayo ay naglalabas ng mga emosyon at hinaing natin. Pero sabi, pwede ko naman daw gawing a little bit calm. Susubukan ko kung kaya ko. Pero kasi sometimes like we are really mad, but like one of the important person na I am trusting told me na I'll make it a point na nakokontrol ko daw yung emotion ko dahil makaka-apekto rin ito sa aking mentalidad at sa aking mental health. So I need to be more patient with what I'm saying and what I'm doing. So yun lang talaga ang pinaka number 1 na reason kung bakit ganyan ang bangag admin sa mga Dutertes, and everyone na yan, everyone na kasangga ng mga Dutertes, lahat na ay ginigipit nila kasi nga ayaw nilang mapigilan sila sa paggawa nila ng hindi tama. Itong mga tao na to ay power tripping and malaki ang kanilang pagmamahal sa salapi, kaya ganyan sila. Ganyan ang mga pagkatao nila dahil ang prinsipyo at paniniwala nila ay sa salapi lang nakatuon, kapangyarihan at salapi. At alam naman natin na mga taong ganyan ay hindi nagtatagumpay sa bandang huli. Sa umpisa lang yan sila nagtatagumpay, sa umpisa lang nila nagagawa yung mga gusto nila kasi nasa kapangyarihan pa sila. Pero alalahanin nyo, ang mundo ay bilog, ang buhay ay paikot-ikot lang. Minsan nasa taas ka, minsan nasa baba ka. So, hindi lahat ng mga taong gumagawa ng kalokohan ay magtatagumpay forever. Most of the time, and I am 100%, na ang mga taong gumagawa ng hindi mabuti ay pinaparusahan. Dahil naniniwala ako sa Panginoong Diyos na nakatingin lang siya sa ating lahat. Tinitignan niya kung sino yung mga inaalipusta, nilalait at sinasaktan. At siya mismo ang tutulong sa mga tao na yan. Kaya wag tayong mawawalan ng pag-asa na meron pa ding mangyayaring solusyon sa problema natin sa mundo. Maging maingat lang tayo sa ating mga sinasabi at sa mga binibitawang salita. Kaya from now on, I'll be careful. Kasi sabi sa akin nung kakilala ko ay maging maingat daw ako para sa aking kaligtasan at sa mga dapat protektahan sa buhay. Anyways, thank you guys for listening. Please like, subscribe, comment, and share. I'll be right back again later, okay? God bless. Bye!